Taong 1995. Nang mag-cruise ang landas namin ni Pancho. Itong mga panahong ito ay nagtatrabaho ako sa isang establishmento sa siyudad ng Manila. Bagong trabahante pa lamang ako nang makilala ko itong si Pancho. Nakagaya ko, ay nakikipagsapalaran din sa siyudad. Sa pagdaan ng mga araw ay naging malapit kami sa isa't isa. Hanggang sa lumalim yon at umabot na nga sa naging magkarelasyon kaming dalawa. Patago lamang ang relasyon namin dahil mahigpit na ipinagbabawal sa pinagtatrabahuhan namin ang magkaroon ng karelasyon sa katrabaho. Isang Chinese kasi ang amo namin noon at ayon dito. Kaya ayaw na ayaw nitong may magkarelasyon sa trabaho dahil sa iniiwasan nito na maapektuhan ang trabaho ng mga tauhan niya kapag may mga personal na problema ang mga ito. Kaya naman ang mga panahong yon ay minabuti naming dalawa ni Pancho na ilihim ang relasyon. Kapag nasa oras ng trabaho ay dinaig pa namin ang hindi magkakakilala. Pilit naming hindi pinapansin ang isa't isa at hanggat maaari ay umiiwas kami. Pero paglabas naman ng trabaho ay doon lamang ipinaparamdam ng kasintahan ko kung gaano niya ako kamahal. Mabait at masipag na tao si Pancho. Halos lahat na ata ng katangiang gusto ko sa isang lalaki nasa kanya na. Idagdag pang malarayan ay man ang itsura tindig nito. Kaya naman mas lalo akong napamahal sa kanya. Nang mapagpasya naming magsama sa inuupahan niyang maliit na apartment, ay hindi na ako nagdalawang isip pang sumang-ayon sa kanya. Pareho naman na kaming nasa tamang edad na dahil 28 na siya noon at ako naman ay 25 anyos na. Pareho rin kaming nagsisikap at nagtutulungan, mapaangat ang isa't isa. Kaya wala akong naisip na dahilan para hindi pumayag sa alok ng kasintahan ko. Hindi ko pa iniisip na mga panahong yun ang mga magulang niya dahil nakatuon lamang ang buong atensyon ko sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa loob ng 6 na buwang pagsasama namin ay hindi inasahan. Nabuntis ako. Wala pa yun sa plano namin dahil nag-iipon pa lamang kaming dalawa. Pero wala na kaming ibang nagawa kundi tanggapin ito ng buong puso noon. Biyaya din kasi ito. Gaya ng nasabi ko ay mahigpit na ipinagbabawal ang magkarelasyon sa loob ng pinagtatrabahuan namin noon. Kaya naman nang magtatatlong buwan na ang tiyan ko at nahalata ng umbok nito. Hindi ko na pinatagal pa. Agaran na ako nagpaalam na aalis sa trabaho namin ni Pancho. Idinahilan ko na lamang na uuwi na ako ng probinsya namin kaya ako aalis nun. Pero ang totoo, itinatago pa rin namin ni Pancho ang relasyon namin. Tiyak kasing malalagot kami sa trabaho kapag nalaman ng mga ito na may namamagitan sa aming dalawa ni Pancho at nakabuo pa kami nun. Baka pareho pa kaming masibak sa trabaho pag nagkataon. Makailang beses na rin naman naming napag-usapang dalawa kung ano ang gagawin namin. Dahil nga sa hindi ko inaasang pagbubuntis nun. Hanggang sa napagkasunduan naming titigil muna ako sa pagtatrabaho. Habang nagdadalang tao ako at babalik na lamang kapag kaya ko na ulit. Kahit papano ay may naipon na rin naman kami ni Pancho at mas mabuti na rin yon para maalagaan ko na mabuti ang sarili ko at magiging anak namin. Nang mag-6 na buwan na ang tiyan ko ay nakatanggap kami ng tawag mula sa mga magulang niya. Sinabi ng kanyang ama na nagkasakit ang kanyang ina at kailangan nila ng kaunting tulong para sa pagpapagamot at medisyan nito. Dahil sa awa, napagpasya ni Pancho na ipagamit muna ang kalahati ng perang na itabi namin para sa panganganak ko. Nang sa ganon ay may pampagamot sa kanyang ina nun. Hindi ko pa man nakikilala sa personal ang mga ito. Pumayag ako sa gusto ni Pancho. Tanging sa telepono ko lang kasi nakakausap ang mga magulang niya. At sa palagay ko ay mabait naman ang mga ito.
Agad na ngang pinadala ni Pancho ang kanyang ama para makalabas na ng ospital ang kanyang ina. Tumaas raw kasi umano ang alta presyon ng kanyang ina noon, na naging dahilan kaya hinimatay ito at isinugod sa may ospital. Dahil sa pag-aalala na rin ay minabuti naming bisitahin ng mga magulang niya. Pagsapit ng Sabado ay bumiyahe nga kami patungo sa Barasasal, kung saan nakatira ang mga magulang niya noon. Mabuti na lamang at may 2 araw siyang walang pasok noon. Nang makarating kami sa lugar na kinatitirahan ng mga magulang niya, laking pagtataka ko. Liblib ang kanilang lugar at napapalibutan pa ng mga nagtataas sa mga puno at talahiban ng daan patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Inakala ko kasing nasa mataong lugar na sila nakatira noon, dahil ilang oras na lamang naman ang biyahe nito mula Maynila patungo sa kanila. Pero mali pala ako ng inaakala, dahil mala probinsya pa rin pala ang tinitirhan nila. Malayo ito sa mga kapitbahay na sa tingin ko kapag sumigaw ka, hindi nila maririnig. Wala namang kaso yun sa akin dahil sanay naman ako sa ganung lugar. Yun nga lang ay kakaiba talaga ang katahimikan sa lugar nilang yon. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng kilabot nang sandaling igala ko ang aking paningin sa mismong labas ng bakuran nila. Hindi kalayuan kasi ay may natatanaw akong isang maliit na kubo nun. Sira-sira na ito at pinagtagpi-tagping pawid na lamang ang dingding. Saglit akong napatitig sa kubong natatanaw ko sa hindi kalayuan at napakunot ang noo ko dahil sa may nakita akong isang matandang babae ang lumabas mula sa kubo na yon. May bitbit itong kung ano sa kanyang kamay. Dahil sa malayo naman ito ay tiyak kong hindi niya ako nakikita. Pero ilang sandali pa, nang papasok na ito sa kubo niya, ay bigla itong lumingon sa direksyon ko. Na siyang ikinagulat ko't panandaliang nanlaki ang aking mga mata. Titig na titig itong nakatingin sa akin noon. Sa hindi malamang dahilan ay hindi ko alam kung bakit hindi ko maalis-alis ang tingin ko sa matandang yon. Malayo man kami sa isa't isa, sigurado akong sa akin nakatitig ang matandang ito. Hindi man sa pamimintas mga kagiliw, pero talagang masasabi kong kakaiba ang itsura niya. Isa pa ay kinikilabutan ako sa presensya nito. Balot na balot ito ng bestidang itim, kahit na nasa katirikan pa ng araw ng mga oras na yon. Kulay puti na ang mahaba nitong buhok at sa tingin ko, nasa edad 60 na ito dahil sa medyo kuba na siya kumaglakad. Habang nakatingin ako sa kanya, nakaramdam ako bigla ng pagkahilo at kumirot ang tiyan ko. Nararamdaman ko ang pagiging malikot ng sanggol sa loob ng tiyan ko noon. Kaya naman kaagad na nabaling ang atensyon ko sa tiyan. Nasa puko ito. Nang muli kong tingnan ang kinaroroonan ng matanda, wala na yon. Inisip ko na lamang na baka nakapasok na ito sa loob ng kubo niya. Sakto naman ang pag-aaya ni Pancho na pumasok na rin kami sa loob ng bahay nila noon. Nang makapasok na rin kami sa loob, ay magiliw akong binati ng ama ni Pancho na si Tatay Dario. Naging maganda at maayos naman ang pagtanggap sa akin ng ama ng kinakasama ko. Pero kabaliktaran ito pagdating sa kanyang ina. Unang kita pa lamang sa akin ni Nanay Salve. Dahan-dahan niya akong tinitigan mula ulo hanggang paa na halatang kinikilatis niyang pagkatao ko. Napaismid pa ito nang dumako ang paningin niya sa tiyan ko. Kitang-kita ko talagang ekspresyon na mukha niya, Sir Seth. At base sa ekspresyon, para bang hindi niya ako gusto para sa anak niya. Magandang araw po. Nakangiti at magalang kong bati sa kanya. Lalapitan ko na sana ito para magmano. Nang bigla niya akong talikuran at hindi man lamang pinansin sabay nagsabing,
Ano maganda sa araw? Na nagkasakit ako at kakalabas lang ng ospital? Sus Mariosep, kung yan ang ikinaganda ng araw mo, ay, ang sama mo naman. Yaw-yaw nito na ikinagulat at pinagtaka ko kung paano yun pumasok sa isip niya. Naku, hindi po. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Bulalas ko nun. Nang muli niya akong balingan ng tingin ay nakaismid pa rin ang itsura nito na wari mo'y asiwang-asiwa na makita ako nun. Nang mga sandaling yon ay alam ko na hindi niya ako gusto. Base pa lamang sa ekspresyon ng mukha nito at kung paano niya ako tingnan at magsalita sa akin nun. Partida, yun pa lamang ang unang pagkikita naming dalawa. At kapag tawagin ko naman ito sa telepono nun ay maayos at malumanay naman ito kung kausapin. Kaya laking pagtataka ko talaga ng mga oras na yun dahil sa inasta nito. Hindi ko alam kung bakit hindi man lamang narinig na nagsalita si Pancho. Nang tingnan ko ito ay doon ko napagtantong wala pala ito sa tabi ko at hindi niya nakitang ginawa ng kanyang ina. Nang hanapin ko ng tingin ng kinakasama ko, para sana'y humingi ng tulong dahil sa pagkabigla ko sa inasta ng nanay niya. Hindi ko na ito makita. Saka na lamang ito sumulpot sa tabi ko nang tuluyan na akong iwan ng kanyang ina na mag-isa sa sala noon. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. At iniisip na baka epekto lamang ng gamot niya at stress dahil sa nagkasakit nga siya. Kaya naman ang hindi maayos na pagtanggap ng ina ni Pancho sa akin, pinalampas ko. Kahit papano ay naging maayos naman ang pagbisita namin sa mga magulang ni Pancho. Kahit na pinapahalata talaga ng kanyang ina na ayaw niya sa akin. Sa kadahilan ng tanging si Tatay Dario lamang ang nakikipagkwentuhan sa akin noon. At nasasabik na nga itong makita magiging apo niya. Samantalang si Nanay Salvi ay dinaig pa ang batang may kaaway. Hindi niya ako kinikibo at nahahalata ako talagang may sama ito ng loob sa akin. At hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Sinabi pa nitong kung nasasabik na si Tatay Dario sa magiging apo nito. Siya umano ay hindi. Marami na umano siyang inaalaga ang bata kaya't nawala ng pagkasabik niya sa apo. Imbis na ipagtanggol ako ng kinakasama ko, tinawanan niya lang ang kanyang ina at sinang-ayunan pa itong sobrang dami na nga daw nitong naalaga ang bata noon. Dahil naging tagabantay ito sa mga anak ng pinsan nila. Pilit ko mang itanggi mga kagiliw pero sumama talaga ang loob ko sa pagbisita namin yon. Pakiramdam ko ay pinagkaisahan kami na magiging anak ko sa bahay ng mga magulang ni Pancho. Sa isip-isip ko noon, kung hindi siya sabik makita ang apo niya, edi sana nanahimik na lamang siya, diba? Matapos ang pagbisita naming yon ay mas lumala pa ang problema ng mga magulang niya. Hanggang sa punto na naisip na ng kinakasama kong umalis na lamang kami sa nirerenta naming apartment nun. At sinabi nitong makisama na lamang muna ako pansamantala sa bahay ng mga magulang niya. Habang siya naman ay makikituloy sa katrabaho namin na tanging nakakaalam lamang na may relasyon kami at magkakaanak na nun. Kaibigan ko din naman yon, kaya tiwala ako magiging maayos ang pakikituloy ni Pancho doon. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Gulat na tanong ko sa kinakasama ko at hindi ako makapaniwala. Pansamantala lang naman. Alam mo namang ako lang yung inaasa nila inay, di ba? Kapag nakapag-ipon tayo ng malaki-laki, sariling bahay na yung kukunin natin. Hindi na tayo mangungupahan pa ng bahay. Sayang kasing iuupa natin eh. Malaking tulong pa rin yan sa atin. Pangangatwiran niyang tugon nun. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi ng kinakasama ko. May punto din naman kasing sinabi niya. Pero may agam-agam akong nararamdaman nun. Natatakot akong baka hindi ko makasundo ang kanyang ina. Tutol man ako ay hindi ko na napigilan pa ang desisyon ni Pancho. Tuluyan na nga kaming nag-alsa balutan ng mga gamit namin
Habang naglilipat pa nga kami sa bahay ng mga magulang niya sinabi niyang mas mabuti na rin na mapalapit ako sa mga magulang niya. Nang sa ganoon ay may makakatulong sa akin kapag nanganak ako. Nang matapos na kaming maglipat at maayos ang mga kagamitan namin sa isang silid na may kalakihan, ay laking tuwa ko nang kibuin na ako ni Nanay Salve. Nawala agad ang sama ng loob ko sa kanya. Nang magiliw niya akong kinausap at kinamusta patungkol sa pagdadalang tao ko noon. Ayos naman po, Nay. 2 buwan na lamang po ay manganganak na ako. Nakangiti kong tugon sa kanya. Ay ganun ba? E di magandang tiyempo pa lang paglipat ninyo dito at makapaglakad-lakad ka sa bakuran ng may ehersisyo mong katawan mo at hindi ka mahihirapang manganak. Natutuwa nitong sabi habang nag-aayos ng mga halaman niya sa bakuran. Nasa labas kasi kami at tinitingnan kung naipasok na ba ang lahat ng kagamitan namin noon. Yun nga din po yung sabi ni Pancho. Maganda daw po dito sa lugar niyo at maraming pwede mo paglakaran. Ani ko. Abay, oo naman. Maganda talaga dito, Iha. At malawak ang mapaglalakad-lakaran mo. Naku, paniguradong matutuwa at hindi ka mabuburyo dito dahil bukod sa napakatahimik, presyo ang sariwang hangin. Tugon ng hilaw kong biyanan. Matapos mag-ayos ni Nanay Salve ng mga halaman niya, ay nag-aya na itong pumasok para makapag-ayos na ng hapunan. Nagpatiuna nga itong pumasok sa bahay. Nung akmang susunod na ako sa kanya ay may nasipat akong taong nakatayo sa labas ng bakuran. Kaya naman napahinto ako at tiningnan ko ang taong yon. Doon ay nakita at naalala kong ito ang matandang nakatira sa kubong nakita ko nung unang punta pa lamang namin. Bilang respeto sa nakakatanda, ay nginitian ko ito at babatiin ko na sana, nang bigla itong maglakad ng mabilis papalayo. Teka lang ho, tawag ko pa sa matandang yon, pero hindi na niya ako pinansin pa. Napapailing na lamang ako at napapaisip na, ganun ba talaga matatanda sa lugar na kinaroroonan ko noon? Mga hindi na mamansin sa unang kita nagsusungit pa. Gaya na lamang ni Nanay Salve na hindi ako pinapansin nung unang kita namin. Grabe naman yung matatanda dito. Daig pa yung nagme-menopause. Napapailing ko na lamang nasambit nun. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. At hindi ko na inisip pa. Nagpatuloy na lamang ako sa pagpasok sa loob ng bahay. Dahil sa hapon na kami natapos mag-ayos ay agad na rin kaming nagpahinga matapos kumain nun. Habang nasa silid tulugan na kami, hindi ako makaramdam ng antok. Kahit pagod na ang katawan ko nun. Pakiwari ko'y namamahay yata ako. Kahit anong pilit kong makatulog ay gising na gising pa rin ang aking diwa. Habang si Pancho naman ay humihilik na sa tabi ko. Ilang sandali pa ay bigla na lamang may bumagsak sa may bubungan. Sa tapat mismo ng kinahihigaan namin ni Pancho noon. Sa gulat ko ay agad akong napakapit sa kinakasama ko. Pinakiramdaman ng paligid kung ano ang bumagsak sa bubungan. Marahan ko pang ginigising si Pancho para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko noon. Pero para itong mantikang hindi magising-gising. Sa halip ay mas lalo pang ang lumakas ang hilik niya. Tinalikuran pa ako sa kanagtalukbong ng kumot. Makailang beses ko pa itong niyog-yog sa kadahilan ng pakiwari ko ay may tao sa itaas namin noon. Dahil naririnig ko ang marahang yapak nito at kitang-kita ko ang panglundo ng bubungan. Tanda na may mabigat na bagay o nilalang sa may itaas. Gawa pa lamang kasi sa pawid ang bubungan nila kaya naman sa bawat takbang na nasa itaas ay naririnig ko dahil sa lumilikayo ng tunog. Nung una ay inisip ko pang baka pusa lamang yon umanok. Pero sa bigat na mga yapak nito ay tiyak kong hindi hayop ang nasa itaas nun. Ilang sandali pa, nararamdaman kong kumirot at naninigas ang tiyan ko.
Bigla akong nakaamoy ng sobrang baho nun. Umalinsangan ang paligid na parang wala ng hanging pumapasok sa silid namin. Samantalang gawa pa lamang sa pinagtagpi-tagping kawayan, ang kalahating dingding nito paitaas ng bubungan. Kaya papanong walang hangin ang nakakapasok, di ba? Makalipas ang ilang minuto, nilukuban na ako ng takot nang naulinagan kong parang may nagsasalita sa labas ng bahay. Bagamat hindi ko naiintindihan ang sinasabi nito, alam kong boses ito ng isang matanda. Kahit na alam kong boses yun ng matanda, ay nakaramdam pa rin ako ng takot dahil sa kakaibang tunog na nililika nito. Para bang hinihika at nasusuka. Napakiwari ko ay bumubulong na lamang sa tenga ko nun. Kaya naman bumangon na ako at nilibot ang paningin sa buong silid para hanapin kung saan banda nagmumula ang boses na naririnig ko nun. Ilang sandali pa ay dumako ang paningin ko sa may bintana ng silid namin. Isang di pa lang ang layo nito mula sa papag na hinihigaan namin nun. Nakita kong nakaawang ito ng konti. At sa maniwala man kayo o sa hindi, doon ay nakita ko ang isang pares ng mapupulang mga matanga nakasilip sa may siwang ng bintana. Sa gulat ko ay napasigaw ako at napatalon. Dahilan para madaganan ko ang kinakasama kong mahimbing nang natutulog nun. Agad naman itong nagising at nagulat din sa pagkakadagan ko sa kanya. "May aswang!" Bulalas ko. "Ano? Anong aswang?" Pupungas-pungas nitong tanong. Dali-dali ko namang tinuro ang bintana ng silid namin na nakaawang nun. Nang tingnan ko yon, wala na ang mga matang kanina lamang ay nakasilip sa amin. "Ano bang aswang yung pinagsasasabi mo dyan?" "Wala naman ah. Nananaginip ka lang yata." Kakamot-kamot na wika ni Pancho at halatang naiirita sa nangyari nun. May aswang talaga. Totoo yung sinasabi ko." Wika ko sa kanya. Kahit na iritang-irita siya sa ginawa ko ay pinagtutulakan ko pa rin siyang tignan ang labas ng bintana. Hindi ako maaaring magkamali nun. Totoo talaga ang nakita ko. Hindi ako nananaginip. Katwiran ko pa sa kanya kung paano ako mananaginip hindi pa ako tulog. Dahil sa hindi nga ako makatulog sapagkat para bang namamahay yata ako nun. Irita naman itong bumangon at binuksan ang bintana para silipin kung naroroon pa ba ang sinasabi ko. "Ano bang pinagsasabi mo at anong oras na ba't gising ka pa?" Paggalit na tanong nito at padabog na sinara ang bintana. "May nakita nga akong aswang, Pancho. May sumilip sa bintana." Pulyaw ko rito dahil pakiramdam ko ay hindi ito naniniwala sa akin nun. "Magpatulog ka nga. Pagod na yung tao. Palibhasa wala kang ginawang maghapon eh. Hindi ka nagbuhat ng mga gamit." Paasik na wika nito. Bumalik na sa higaan para matulog. Padabog na niyang hinablot sa akin ang kumot. Pagkatapos ay tumalikod na at ipinikit ang mga mata. Nang gabing yun ay hindi ako nakatulog dahil sa takot at sama ng loob. Yun pa lamang kasi ang unang beses na pinagsalitaan niya ako ng ganon. Sa loob ng 3 taong pagiging magkasintahan namin, ni isang beses ay hindi niya ako nagawang pagsalitaan ng hindi maganda. Kung kailan naroroon kami sa bahay ng kanyang mga magulang, ay ganon na lamang kung makapagbitaw siya ng mabigat na salita nun. Kaya naman dinibdib ko talagang sinabi niya ng gabing yon. Nahihinuha ko na rin na marahil ay yun na ang umpisa ng kalbalyo sa buhay ko.
Siyempre buntis ako eh. Marami akong isipin pag ganun, di ba? Kinaumagahan ay parang wala lang kay Pancho ang sinabi niya sa akin kinagabihan. Maski ang sinabi ko sa kanya na may sumilip sa amin ay tila ba baliwala lamang dito. Parati lang siyang nakadikit sa inay niya at nakikipagkwentuhan dito. Sa tuwing tinatangka ko siyang kausapin, sumisingit sa amin si Nanay Salve. Hanggang sa bumalik na lamang ito ng Maynila para magtrabaho, ay hindi kami nakapag-usap ng maayos nun. Paano ba naman kasi? Parating nakabantay sa amin ang nanay niya. Doon ko lamang din napagtanto sa tingin ko na mamasboy ang kinakasama ko nun. Pinipilit ko pang huwag itong isipin at pansinin sa kadahilan ng batid ko namang matagal din silang hindi nagkasama. Pero yun talaga ang nakikita ko. Magmula nang mag-isa na lamang akong natutulog sa silid namin ni Pancho. Parati na akong naglalagay ng asin sa bintana at bawat sulok ng kwarto. Sigurado kasi akong aswang talagang nakita ko at hindi ako namamalikmata o nag-ENRT lang. Tubong samar ako kaya hindi na bago sa akin ng mga nilalang na ganito at iba pang mga elemento. Bata pa lamang ay naniniwala na ako sa ibang mga nilalang na kasama nating namumuhay sa mundong ito. Maging ang pangontra sa mga ito ay may mangilan-ngilan din naman akong alam. Kung hindi nyo na itatanong ay nagmula ang angkan ko sa mga manggagamot. Kaya naman ay hindi na bago sa akin ang usapin na ito patungkol sa mga kababalagan. Magmula din ang araw na lumipat kami ay parati na akong nakakakita ng matanda sa labas ng bakuran. O hindi naman kaya ay may babaeng nakatanaw sa hindi kalayuan sa bahay ng mga magulang ni Pancho. Sa tuwing tinatanong ko si Nanay Salve tungkol sa mga nakikita ko, sinasabi lamang ito na malamang ay may dumadaan sa labas ng bakuran. Hindi lang naman kami kasi ang nakatira sa lugar na yon. Masyado umano akong pakialamera. Pati ba naman ang mga dumadaan, inuusisa ko pa. Magmula noon ay hindi ko na ulit siya tinatanong pa patungkol sa mga kakaibang napapansin ko at nararamdaman lalo na sa pagsapit ng gabi. Sa tuwing kausap at tatanungin ko ay pabalang siya kung sumagot at madalas ay may laman talaga mga sinasabi niya patungkol sa akin. Halos lahat din ng kilos ko sa bahay ay kontrolado niya. Minamando. Kahit na kumikilos na ako ng kusa ay sinasabi niya pa rin ito na parabang wala akong ginagawa. Maging ang mga pangontra sa aswang na nilalagay ko sa loob ng silid tulugan, tinatanggal niya ng walang paalam sa akin. Makailang beses ko nang namamataan na wala ang mga asin at iba pang pangontrang nilalagay ko sa may bintana nun. Kaya naman walang sabi-sabi ay binabalik ko na lamang ito. Sikip na sikip talaga ako sa bahay na yon kahit na may kalakihan naman. Halos hindi ako makagalaw dahil bawat kilos ko ay nakapako sa akin ng mga mata ng hilaw kong biyanan. At parati itong may nasasabi. Isang umaga nga noon, dahil nga sa buntis ako at nasa 7 buwan na ang tiyan ko, nahihirapan na akong matulog ng maayos. Madalas nang sumasakit ang balakang at likod ko. Pahirapan na rin kong makatayo ako ng mag-isa dahil sa laki ng tiyan ko noon. Kaya naman tinanghali na ako ng gising ng araw na yon. Kung hindi ko pa naririnig ang ingay ni Nanay Salve ay hindi pa ako magigising. Pupungas-pungas pa akong bumangon para tingnan kung ano ang nangyayari at bakit ang ingay niya. Nga pala, may dagdag ko lamang na 3 lamang kami sa bahay nila ng mga panahong yon. Dahil nagsipagtrabaho sa ibang lugar ang iba nilang mga anak at pawang malalaki na. Kaya naman ako ang naging kaagapay ni Nanay Salve sa pag-aasikaso sa loob ng bahay. Kahit na malaki ang tiyan ko ay pinipilit ko pa rin kumilos noon. May mga oras lamang talagang hindi ko magawa dahil kailangan ko din namang magpahinga. Pakiramdam ko tuloy noon, Sir Seth. Para akong Dorinil. Yun bang may kasamang intrimitidang biyanan po? Basta, sa tuwing napapanood ko sa TikTok ngayon si Dorinil ay
Naalala ko ang pinagdadaanan ko noon sa kamay ng biyenan ko. Balik na po tayo sa kwento. Nang papalabas na ako ng silid ay narinig ko ang boses nitong nagsabi ng, "Nakikitira na nga lang. Kung umasta parang Donya. Anong oras na at tulog na tulog pa rin ang madam. Tingnan natin kung hindi yan mahirapan mga anak, katigas ng ulo. Papabayaan ko talaga yan sa oras na mga anak na. Nakabwisit, daig pang anak mayaman." Narinig kong yaw-yaw ni Nanay Salvi noon. "Ano ka ba naman? Hayaan mo nang magpahinga yan at buntis eh. Parang hindi mo naman ipinagdaanan niya noon." Sambit ni Tatay Dario. "Hoy Dario, nung ako ay nagbubuntis pa lamang, hindi ako ganyan ka senyorita. Walang ginawa kundi ang matulog ng matulog. Sinabihan ng maglakad-lakad sa labas ay tingnan mo at anong oras na. Katirikan na ng araw, nakabulagta pa rin sa higaan at tulog na tulog." Singhal nito sa asawa niya. Napahilamos na lamang ako sa mukha ko at napabuntong hininga nun. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko. Tiyak ko kasing kapag sumagot ako ay ako ang lalabas na masama at walang galang. Tama din naman siya na nakikitira lamang ako nun. Kaya naman noong mga sumunod na araw ay pinipilit ko ng gumising na maaga, maglakad-lakad sa bakuran. Malawak naman ang bakuran nila at mapuno, kaya ayos lamang kahit nabutin ako ng katirikan ng araw sa labas dahil malilim naman yon. Habang naglalakad-lakad nga ako at nagpapaaraw ay napansin kong tila ba may nagmamasid sa akin mula sa hindi kalayuan. Kahit anong hanap ko nito sa tingin ko, hindi ko talaga makita nun. Pero ramdam na ramdam ko ang presensya nitong nakasunod sa akin. Kakaiba talaga yon at mabigat sa pakiramdam na hindi ko may paliwanag. "Abay magwalis-walis ka naman dyan. Nariyan ka na rin naman walisan mo nga mga kalat dyan." Dagli-dagli akong napahawak sa dibdib ko nang biglang magsalita si Nanay Salvi sa tabi ko. Dahil sa gulat nun. "Ginulat mo naman ako, Nay." Wika ako na makita ko si Nanay Salvi. Napakunot pa ang noo nito at iniabot sa akin ng walis tingting. Saka walang sabi-sabing naglakad pabalik sa loob ng bahay. Sinundan ko na lamang ito ng tingin at nang tuluyan siyang makapasok. Magwawalis na sana ako nang makita ko ang matandang babaeng nakatira sa kabilang kubo. Nasa tapat ito ng tarangkahan at titig na titig lang sa akin at sa tiyan ko. "Magandang umaga ho. Ano pong kailangan nyo?" Tanong ko at nilapitan ito. "Ilang buwan na yan, iha?" Balik tanong ng matanda sabay itinuro ang tiyan ko. Nagtataka naman ako at napatingin din sa tiyan ko nun. Magwawalong buwan na po." Sagot ko. "Ang lusog ng sanggol. Ang taba-taba niya. Ang bango-bango pa." Nakangisi nitong sambit habang nakatingin sa tiyan ko. Gumagaralgal pa ang boses nito na animoy puno ng plema ang lalamunan. Nasapuko naman ang tiyan ko nang maramdaman kong naninigas ito at kumikirot nun. Sinisigurado ko po talagang malusog yung anak ko. Ano po bang kailangan nyo? Muli kong tanong. Saglit itong natigilan at napatingin sa akin ng may pagtataka sa mukha niya. Kailangan ko ay makikinom lang sana ako ng tubig. Naubos kasi yung tubig ko sa bahay. Tugon nito. Ganun po ba? Sige po, sandali lang ha. Bubuksan ko lang po ito nang makapasok kayo. Sambit ko. At inilagay ng nakabaliktad ang hawak kong tingting sa gilid ng tarangkahan para buksan ito. Nang tuluyan ko nang mabuksan ang tarangkahan ay inaya kong pumasok muna ang matandang yon. Para sa loob na siya ng bakuran maghintay. Nakakaya kasi kung hindi ko siya papapasukin at baka mainip siya nito. Akmang papasok ng matanda nang bigla itong matigilan at nagsalubong ang kilay nito na parang nagagalit. Tuloy po kayo.
Wika ko. Nilakihan ko pang bukas ng tarangkahan. Dito na lang ako maghihintay. Sambit nito habang nakatingin sa tingting na nakabaliktad sa gilid nun. Nagmadali na akong maglakad papasok sa loob ng bahay. Nang mga sandaling yun ay nakaramdam ako ng kaba at takot. Dahil sa pagkakaalam ko, isa sa mga pangontra ng aswang ang walis tingting na nakabaliktad. Marami na akong kwentong naririnig patungkol sa ganon. Ayon naman sa mga ito ay hindi makakapasok o makakalabas ang aswang kapag may tingting na nakabaliktad sa tarangkahan o sa pintuan man. Nang tuluyan na akong makapasok sa loob ng bahay, sinadya ko talagang bagalan at saglit ko pang sinilip sa bintana ang matanda. Doon ay nakita kong nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa walis tingting. Siguro ay iniisip nitong naudlot ang kung anumang binabalak niya dahil sa tingting na inilagay ko. Napahawak na lamang ako sa kamay ko nang maramdaman kong nanlalamig na ito. Nagpapawis na dahil sa kabang nararamdaman. Pinalipas ko pang ilang minuto bago ako kumuha ng tubig. Muling lumabas ng bahay para ibigay na sana ito sa matanda. Pero gaya ng inaasahan ko, wala na ang matanda doon. Laking panghihinayang ko noon dahil pinatakan ko pa naman ng konting asin ng tubig na dala ko. Kung sana'y naibigay ko ito sa matanda ay malalaman ko kung aswang ba talaga ito. Hindi ko na kinuha pa ang walis tingting sa bakuran. Hinayaan ko na lamang yun ang sa ganon ay tuluyan ng hindi makapasok ang mga nilalang kung merong magtatangkaman. Nang papasok na ako sa loob ng silid ko, napansin kong nakabukas ng pinto at naabutan ko sa loob si Nanay Salve. Naglilinis ito at ipinagtatanggal niya naman ang mga pangontra sa aswang na inilagay ko sa may bintana at mga isinabit ko sa dingding. Nay, bakit niyo ba tinatanggal yan? Pangontra yan sa aswang eh. Awat ko kay Nanay Salve noon. Anong aswang-aswang ang pinagsasasabi mo? Abay tumanda na lang akong dine, wala naman akong aswang na nababalitaan. Kakapanood mo lang yan ng mga nakakatakot. Mga kabataan talaga. Kalat lang to dito. Dapat ay malinis ang silid mo nang hindi ka magkasakit at malapit ka ng mga anak. Tugon at yaw-yaw nito habang pinagpapatuloy ang pagtatanggal sa mga inilagay kong pangontra. Bakit ba hindi kayo naniniwala? Totoo po yung sinasabi ko. Wika ko habang pinipigilan ang inis ko sa kanya. Ang sabihin mo, mahilig ka sa kalat. Tingnan mo nga ito at may dahon-dahon pa ng suha. Ay, Diyos mio. Saan ka ba nakakuha ng mga ito? Tumanda na lang ako, hindi naman totoo yung mga aswang na yan. Tumabi ka nga riyan. Matapos niya makuha ang lahat ng pangontrang isinabit ko, ay nagmadali pa itong lumabas at itatapon niya raw sa labas ang mga yon. Sinundan ko na lamang siya at nang makalabas kami, ay nakita nito ang walis tingting na nakabaliktad sa may gilid ng tarangkahan. Nakasalubong ang kilay nitong tumingin sa akin at napapailing-iling pa. Kasunod noon ay kinuha niya ang walis tingting habang nag-iingay pa rin. Ano bang nakain mong bata ka? At alam mong hinahawakan sa ulo yung walis na to. Bakit mo binabaliktad? O di ba madumi na? Magkakaanak ka na, dapat alam mo na ang lahat ng bagay na to. Malaking responsibilidad ang pagiging ina. Nanahimik na lamang ako sa isang tabi habang binabato niya ng masasakit na salita. Alam kong pinapangaralan niya lamang ako pero hindi ko maatim kung paano niya bigkasin ang mga salitang binibitawan niya noon. Lumalabas kasing parang wala akong alam at hindi marunong sa mga gawaing bahay. Na kung tutuusin ay ako na ang kumikilos sa lahat noon. Dahil sa inis ko ay nagtungo na lamang ako sa silid namin ni Pancho. Doon ko iniyak ang lahat.
Doon ay nag-umpisa ko ng kinestyon ng sarili ko kung tama pa ba ang lahat ng mga ginagawa ko noon. Matapos ang araw na yon, sumunod na araw, nagpaalam ako sa binan kong hilaw na magtutungo akong bayan para mamili ng mga kagamitang gagamitin ko sa panganganak. Kahit na may sama ako ng loob sa binan kong babae, may respeto pa rin ako rito. Pinipigilan ko talaga ang sarili ko na huwag sumagot sa kanya. At hanggat maaari ay huwag magsalita ng hindi maganda. Naniniwala din kasi ako sa karma noon. Nang magpaalam na nga ako ay sinabi nitong sasama na siya at baka kung saan-saan pa ako sumabit. Mas mabuti nang sasamahan niya ako nang sa ganon, ay alam niya kung saan mapupunta ang pera na pinaghirapan ng anak niya. Hinayaan ko na lamang ito at tagos na lamang sa kabilang tenga ang mga naririnig kong hindi maganda mula sa kanya. Habang namimili kami ng gamit na kailangan ko ay si Nanay Salvi mismong namimili ng mga damit ng anak ko. Maging ang mga nakalista na bilihin ay hindi na nasunod nun. Ayon kasi dito ay hindi naman daw kailangan ng mga nasa listahan ko, gaya ng bulak, alkohol at iba pa. Kung ano ang mga gamit na binibili niya noong nanganak siya, yun lamang din ang kinukuha niya. Makakatipid pa umano kami sa gastusin. Kaya naman ay ginagawa ko ay iniiwan ko siya sa isang tindahan at nagpaalam akong may titingnan lamang sa kabila. Habang nagtitingin na ako ng mga bibilhin ay naagaw ang atensyon ko ng isang matandang nagtitinda sa silid ng daan. Nakalagay lamang sa bilao ang paninda niya at nakita ko mga botelya yon na may lamang mga langis. Naisip kong baka may binibenta siyang pangontra sa aswang. Kaya naman nilapitan ko ito at nagtingin ako sa iba pang mga paninda niya noon. "Pangontra ba sa aswang ang hanap mo, iha?" tanong ng matandang tendera. "Paano niyo po nalaman yun?" takang tanong ko, dahil wala pa naman akong sinasabi sa kanya. "Maniniwala ka ba kapag sinabi kong minamarkan ka ng aswang sa katawan mo? Bukang ilang araw na lamang ang hinihintay ng kung sino mang yon. At talagang punteriya niya yung sanggol sa sinapupunan mo. Eto, iya, may habak akong tinda dito ha. Mabisang pangontra to para sa aswang." Tugon nito at may kinuha sa pinakailalim ng bilao niya. Nang makuha niya ay inabot niya kagad ito sa akin. "Itali mo sa bewang mo yan, nang hindi ka malapitan ng nilalang na nagtatangka sa buhay ng anak mo." Nagpasalamat ako at nagbigay ng bayad. Iniabot ko sa tindera ang bayad na yon, pero mabilis niya itong tinanggihan. At sinabing bigay niya na lamang umano ang habak sa akin at huwag ko nang bayaran. Nagpasalamat ako at bumili na lamang ako ng pagkain para yon, ang ibigay sa matandang tindera. Nagpasalamat din naman ito sa akin noon. Mabilis ko namang itinali sa bayawang ko ang habak na bigay ng matanda. Itinago ito sa ilalim ng damit ko. Matapos yun ay binalikan ko si Nanay Salve. Nabili ko na rin naman ng halos lahat ng nasa listahan ko noon. Kung hindi ako humiwalay sa biyanan ko ay tiyak wala akong mabibili na para sa akin. Nang mabalikan ko pa nga ito ay galit na naman ito at kung ano-ano naman ang sinasabi dahil sa tapos naman na akong mamili ay hinaya ko na lamang itong umuwi na. Kinagabihan, matapos naming kumain ng hapunan at magpahinga, biglang sinabi ni Nanay Salve na sa silid niya na muna ako matulog at may aayusin siya sa silid tulugan namin ni Pancho noon. Wala naman ang tanong-tanong na sinunod ko ang gusto nito. Ayaw ko na kasi makipagdiskusyon pa sa kanya at alam kong bubungangaan niya na naman ako noon. Agad na nga ako nagpahinga matapos kong kumain dahil napagod ako sa naging lakad namin. Hindi ko naman alam kung saan natulog ang binan ko. Mabilis pa sa 4:00 nilamon ako ng antok at mahimbing na nakatulog. Habang nasa kasarapan ako ng pagtulog noon,
Nalimpungatan ako nang makaramdam ako ng pag-aihi. Kaya dali-dali akong bumangon at nagtungo sa banyo. Matapos kong umihi at pabalik na ako sa silid na tinutulugan ko, bigla akong napahinto. Tumapat ako noon sa silid namin ni Pancho. Bukas na bukas kasi ang pinto nito at naaaninag ko sa gilid ng mata ko ang isang bulto ng taong nakatayo sa papag. Hindi ako agad nilukuban ng takot nang makita kong nakadaga nito sa natutulog kong biyanang babae. Bagamat patay ang ilaw sa loob ng silid, ay alam na alam kong hindi tao ang nakadagang yon. Nagtatayuan ang mga mahahabang buhok nito na animoy may sariling buhay, habang ang biyanang babae ko ay mahimbing na natutulog nun. Hindi ako kaagad nakagalaw sa kinatatayuan ko, at tila ba biglang nawala ang boses ko dahil sa nakita kong ito ang matandang babaeng nakatira sa kubo nun. Nakakakilabot ang itsura nito na animoy asong butot balat na lamang. Payat na payat. Amoy na amoy ko ang mabaho nitong samyo. Marahang gumapang pababa sa tiyan ni Nanay Salve ang nilalang na nakadagan sa kanya, na mas lalong nagpakabog sa dibdib ko noon. Nang tumapat na ang mukha ng nilalang sa tiyan ng binan ko, lumabas sa mahaba nitong dila at gamit yon. Iniangat nito ang damit ni Nanay Salve. Nang makita ko ito ay suot-suot niya ang damit na pinaghubaran ko noon. Saka lamang ako nabalik sa ulirat nang biglang humiyaw ang binan kong babae. Nagising ito at nagsisisigaw dahil sa nakitang nilalang na nakadagan sa kanya noon. Dali-dali naman akong nagtungo sa kusina para kumuha ng itak at asin. Saka bumalik agad sa silid kung nasaan ito at ang nilalang na yon. Naabutan kong dinudumog na ng aswang si Nanay Salve. Dali-dali kong sinabuyan ng asin ng nilalang. Sumaktong napalingon ito sa akin kaya tumama sa kanyang nakakatakot na mukha ang asin na sinaboy ko noon. Agaran itong napaatras kaya naman nahataw ko ito ng hawak kong itak. Bumulahaw sa paligid namin ng malakas na pag-angil ng nilalang at mabilis itong kumilos noon. Tumalon ito palabas ng bintana. Nagtatatakbo palayo ng bahay habang umaangil. Dali-dali kong sinara ang bintana, lumabas ako ng bahay para itarak sa lupa ang itak na ginamit ko sa aswang na yon. Nakita ko kasing may bahay dito ng dugo. Tiyak kong nasugatan ko ang nilalang na yon. Matapos kong maitarak sa lupa ang itak, dali-dali kong binalikan ang biyanan kong natulala na sa loob ng silid dahil sa takot. Sabi ko naman sa iyo, Nay, totoo yung mga aswang na yan. Nag-aalala ko itong inakay patungo sa sala at binuksan ko ang lahat ng ilaw. Grabe ang iyak nito at napayakap sa akin dahil sa takot nun. Nang tanungin ko kung nasaan si Tatay Dario, ay sinabi niyang nagpaalam ito na makikipag-inuman sa mga kumpare niya. Kaya naman palang lakas ng loob ng nilalang na yun na looban kami dahil dalawa lamang kami ng binan ko sa loob ng bahay na yon. At inakala nitong binan ko ang buntis dahil suot nito ang damit ko. Naiwan pa ron ang amoy ko. Nang malaman ko yon ay matapos kong gamutin ang mga kalmot na natamo ni Nanay Salve dala sa aswang, ay naglagay ulit ako ng mga pangontra doon. Tumulong na nga din ang binan ko at magkatabi pa kaming nitong natulog ng gabing yon. Inumaga na sa inuman ng biyanan kong lalaki. Kinabukasan pagising ko ay puno ng pangontra ang loob ng bahay. Matapos din ang pangyayaring yon ay naniniwala ng biyanan ko na totoo ang mga nilalang na aswang. At may mga kababalagan din nangyayari sa paligid namin. Makalipas ang ilang araw ay hindi ko na nakita pa ang matandang babae na
nakatira sa may kubong natatanaw ko mula sa bahay ng mga binan ko. Magmula noon, nagbago na rin ang pakikitungo sa akin ni Nanay Salve. Naging maayos na ito at itinuring niya na rin akong tunay na anak. Hindi na ako nakakarinig ng masasakit na salita. At higit sa lahat ay hindi niya na ako sinisiraan sa mga kalapit-bahay. Alam niyo, nagpapasalamat din ako sa matandang aswang. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi magbabago ang pakikitungo sa akin ng hilaw kong biyenan. Ang hindi ko lang din talaga natanong sa kanya ay kung bakit suot-suot niya ang damit ko ng gabing yon.